Hello mga kabartudes! Magandang po rin tayo at magandang pogi and happy good day sa lahat po. Alam ko namimiss niyo na ako, si Madam Bertudes, ang inyong amazing fortune teller Philippines. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubscribe. Siyempre, share nyo muna itong video ko na to para malaman nyo at mapanood nyo ang aking video sa laging update. Una tayo palagi sa mga balita at kaya ngayon na alam nyo na lahat ng mga nangyayari at kaguluhan ngayon ay nasabi ko na ng mga nakaraan pang buwan at unang-una pa tayo palagi. Kaya bago ko maglabas ng balita ay ng mga binabalita at tayo ay nakapagbalita na rin. No? Sa lahat, mga OFW, mag-ingat kayo palagi dahil mahaba pa ang inyong titiisin dahil sa mga problema at epekto ng mga gera-gera. Kung maalala nyo yan, lahat yan sinabi ko na pati ang gera sa Pilipinas at ng ating gobyerno at ng iba't ibang panig ng mundo, ng bansa ay magkakaroon ng sabay-sabay na gera. Nasabi ko na yan sa inyo at tungkol din doon sa mga issue tungkol sa pera. Kaya in general lahat yung mga sinasabi ko sa inyo. Kaya dyan papasok at malalaman nyo ang mga sinasabi ko. Dahil hindi pwede tayong magkamali sa lahat ng mga binibigay sa atin ng mga gabay ng tagumpay. Para tayo ay always magtagumpay, manatili tayong nananalig kay God, nananalangin, kumakapit, nagtitiwala at humihiling para sa ating mga kagustuhan o naisin natin sa pamumuhay at buhay-buhay. Kaya na-miss nyo ako, na-miss ko rin kayo. Marami nagchat-chat sa akin dahil sobrang busy po talaga ako sa mga client ko in personal at ang mga appointment ko. Kaya miss ko na rin kayo dahil ngayon lang ako nagkaroon ng time. At syempre, full na rin yung yung CP ko sa mga video. So, nawa makabili na ako ng bagong CP para meron na ako palaging hindi na loaded yung aking mga files, no? Excuse me, sa lahat ng mga nagchat-chat at nagtatanong sa akin tungkol sa kaganapan ng Pilipinas at magaganap pa. Sinabi ko na yan, issue tungkol sa pera at ang mga gera at ang mga hit, lalo na yung sinabi ko na ang bilis ng lahat ng mga pangyayari. Kaya maraming nagulat, maraming pangyayaring naganap na kasing bilis ng takbo ng mga pagpasok ng kabayo. Ngunit sumisipa sa taas ng mga bilihin at issue tungkol sa mga kamahalan ng gasolina at ng pagtaas ng mga presyo, no? Kaya nasabi ko na rin yan. Kaya ako medyo limitasyon lang ang aking mga tarot card reading sa oras na lumabas na lahat ng mga sinabi ko. Tsaka lamang po ako nagbibigay ulit ng panibagong babala o sign kayo ay makapag pa-update na rin, no? Para sa inyo mga suki at mga loyalist ko na tarot reading, kayo ay magpa-update na. So marami tayong mga katanungan sa buhay. Alam ko super gulo, super stress na ang mga Pilipino sa nangyayari at patakaran o patakbo sa ating gobyerno. So titingnan natin ang mga kaganapan sa Pilipinas. Happy lang, good vibes lang, parakit swerte, always panalo, always the good vibes lang and positive.
think positive, always calm, no? Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Sa lahat ng hindi pa nakakapag-share, mag-share na kayo ng video ko para sipagin ako magbigay sa inyo ng video. At syempre, manatili kayo nakasubscribe para palagi nyo akong nakokontak or sa hindi pa nakakapagpatarot card. Welcome to my world. And then sa lahat ng mga hindi ako makontak dahil meron kayong mga maling number o hindi nyo ako matawagan, pag sa ibang bansa gumamit kayo ng +6309 kasi yung 0 yon, +639 62 615 5424. Okay, ulitin ko, +639 62 615 5424. Alright? Ayan. Manatili tayong maganda sa paningin ng iba. Dahil ang maganda ay nahahalata na mabubuti ang magagandang ginagawa. Hindi magandang mukha, kundi maganda rin ang kapuso natin. Maganda ang kabutihan, ang kagandahan. Yan ang ibig sabihin. Na-miss nyo ako, no? Ang tagal kong hindi nakapag-upload, no? Kaya, sorry na, pero I miss you all. Ingat, mga OFW, I miss you all so much. And pinagdarasal ko kayo palagi, and I protect you and to all of you and to us na maprotektahan kayo palagi and maligtas kayo sa inyong mga pinagdadaanan diyan sa gera at sa inyong mga kalagayan. At may awa ang Panginoon ay maayos din ang lahat, no? Kapit lang tayo, I pray. At mangyayari na yung mangyayari. Alam nyo, yung mga tumataas na yan ay kasimbilis ng mga ng mga panahon, no? Pagkakataon, taon-taon lang yan. Ayan. So tingnan natin, marami kasi nagtatanong sa akin ano magaganap sa Pilipinas ngayon. So tingnan natin kung ano ba ang higher energy ngayon ng ating bansa, no, na magaganap. Alright. Ano kaya ang higher energy na next na mga susunod o magaganap pa ngayon? 3 cards for the higher energy. Ayan. First card is ang mga isip ng tao lutang, no? Malayo ang tingin. Ngunit ang kanilang nasa harapan na pagkokontrol, ang lumalaganap sa mga tao ngayon. Tandaan nyo, control or kumukontrol o kinukontrol o nagkokontrol sa buong mundo, sa bawat bansa at sa lahat ng mga pinapalakad ng mga gobyerno o administrasyon ng bawat bansa. Affected lahat. Ngayon, ang mundo natin ay nasa panganib, no? Hindi lang basta buong mundo ang mabigat, kundi dahil sa mga nangyayari sa iba't ibang bansa na kaguluhan o gera, no? Pinagmamasdan tayo ni God kung ano ang nangyayari sa ating mundo.
hawak at nahihirapan na ang mga tao nakikita ni God na nahihirapan ng mga tao, nakatutok sa mundo. Hawak niya ang mundo. Kaya ang mundo ay nasa panahon ng attention ni God. Kaya maraming makasalanan na nakikita at maraming nahihirapan at maraming mga nananaig na kasamaan sa ating mundo. Kaya ganun na lamang ang pagbuhat ni God or mamasid sa mga nangyayari. Maaaring ang mundo ay magkaroon ng mga epekto dahil sa mga nagaganap ng mga walang respeto at aspekto ba tawag doon, no? So ang the higher is nahihirapan sa pagkontrol. Ibig sabihin, kahirapan sa pagkontrol sa mga nagaganap sa ating mundo at sa ating bansa. Bawat bansa may gulo, kaya buong mundo na yan, no? Huwag naman dapat mangyari ang malawakan at matagalang pagdilim ng ating kapaligiran at katagalan dahil sa mga kawalan ng suporta sa enerhiya ng kaliwanagan o liwanag ng ating kapaligiran. Like for example na dyan isa na dyan yung gasolina, no? Isa na dyan yung malaking problema, ang gasolina or mga high oil and gasoline, no? And then pera. Pangalawa is ang higher energy ay puro transaction, no? Yan ay nananatiling dealing o transaction. Ang daming nagaganap na puro transaction, dealing, kasunduan at pagbebenta. Kaya matakot tayo dahil maraming bentahang magaganap sa ating gobyerno o administrasyon sa pamamagitan ng kanilang paghahari or dahil sa kanilang powers o katungkulan bilang mga higher sa gobyerno. So sa makatuwid, sa madaling salita, ang sinasabi ng tarot card nito ay walang tigil at walang kapaguran sa mga transaction, dealing, kasunduan at bentahan. No? Baka magulat na lang tayo isang araw, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, nabenta na o mabibenta na ang bansang Pilipinas. Dahil mawawalan tayo ng bansa kapag nagtuloy-tuloy ang mga namumuno at nagpapalakad sa gobyerno na nag-iinteres sa lahat ng properties, investment, or financial. Yan ay mangyayari pa at mangyayari. So may kahabaan pa. Meron pang mga mahabang panahon at marami pa kayong masasaksihan tungkol sa mga pagsasawalang bahala ng mga yaman ng Pilipinas at yaman ng mga Pilipino sa kaban ng bayan, sa mga private or properties ng ating bansa
nakakatakot. Baka mawala na o bumalik tayo sa nakaraan. No? Baka maging 1960s, 1950s, 1970s tayo. So, ganoon yung magiging buhay ng mga Pilipino. Kaya mag-isip-isip kayo kung anong dapat nyong gawin dahil hirap at nahihirapan na ang ating mga nasa gobyerno sa kaguluhan nila, kalituhan at kagahaman sa mga kapangyarihan at salapi. Kaya pagdasal natin silang wag naman maubos o mawala ang ating bansa, Pilipinas. Paano na ang mga Pilipino? Diba? Nakakalungkot kasi wala pa rin tigil ang bentahan or dealing, bayaran, kasunduan. Andyan, lahat ng mga sinasabi ko dyan ay general. Kayo nang bahala mag-isip, humusga, at pagbuo-buuin nyo ang mga sinasabi ko. Ha? Laliman nyo pa ang inyong mga kaalaman. Dahil kapag meron kayong kaalaman, palawakin para malaman nyo ang karunungan. Dahil marami dyan nagdudunong-dunungan, nagmamarunong, at nagmamagaling kahit hindi nababagay sa kanila at hindi nila trabaho or hindi nila obligasyon. Marami pa rin mga nagtatago. Marami rin mga kurakot o corruption pa rin ang nabubunyag. Pero walang mananaig sa kabutihan. Ha? Kabutihan pa rin ang mangingibabaw, maka-Diyos, makatao, at makabayan. Dapat lagi tayong magdasal dahil nakakatakot ang mga susunod na mangyayari. Sa mga nagtatanong sa akin kung ilang linggo, ilang buwan pa raw ang magaganap, malalaman natin kung ilang linggo, ilang buwan, or taon na. Ang mga kagirahan, kaguluhan, nakawan, patayan, at kawalan na ng powers ng mga Pilipino at kawalan na ng bansang Pilipinas sa mga Pilipino. Kaya pag-pray natin and pray, yes. Marami pa rin magaganap, puro puro hearing, conference, or puro meeting dyan sa mga congress, sa government office. Marami pa rin na issue hanggang ngayon na hindi matapos-tapos dahil hindi tinatapos. Ayaw tapusin. At maraming tinatago na mga makasalanan o dapat pagbayarin o panagutin sa mga skandal or mga involved sa corruption at sa mga
kaperahan. Kaya manatili tayong manalangin, kumapit kay God at suportahan natin yung may pag-asa na mapabago niya at matulungan niya, masave niya ang our country, ang Pilipinas. Piliin natin kung sino yung nararapat ng mga iboto. Kaya nakakalungkot kasi mix na halo-halo na. No? Marami ng mga tao sa gobyerno ang hindi aamin sa mga kasalanan, corruption nila. Kaya masusi at sigasigin na magtulungan ang mga Pilipino para mapanagot ang may mga sala or dapat panagutin o pagbayarin sa mga atraso sa Pilipino at sa kapabayaan sa Pilipinas, at ang mga taong bayan ay hindi tuluyang maubusan ang kaban ng pera ng bayan. Nakakalungkot, yan pa rin ang mga compression. So the higher is yan, no? Napakahirap. Control, dealing, transaction, and compress meeting or pero may change object. Magkakaroon ng good forum and bad forum or compress and meeting sa mga Congress, sa mga meeting sa ating mga gobernador, mga labanan kasi patalinuhan, pagalingan at mahuli na ang may sala. Pero I know na malapit na mahuli at mapanagot ang big fish. Alright? So tingnan naman natin ngayon ang 7 cards. 7 cards na titingnan natin. Alright? This is nakaraan, hinaharap. So bad. Grabe, nakakakilabot tong tarot card na nilalabas ng mga tarot cards sa pangyayari. This 7 card. No, panahon na para mahanap o naghahanap ang mga tao ng kaliwanagan patungo sa magandang patutunguhan o landas, dahil ang paghahanap nila ng kaliwanagan at kaalaman sa ating pamumuhay at buhay-buhay at kalagayan ng bansa at ng mga Pilipino, yan ay paghahanap ng kaliwanagan. Nawa matagpuan na ang mga hermit, no? Ang mga gabay, totoong gabay. Dahil dyan sa paghahanap ng kaliwanagan at patuloy pa rin naghahanap o naghahabol o gustong malaman ng mga taong bayan at ng mga tao ano na ang nangyayari sa kaguluhan. Super gulo rin ng mga tao after ng mga gusto nitong tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap. Dahil nakikita pa rin ng mga kaguluhan o awayan ng mga tao, ordinaryong tao, at mga pribado at public, private and public na mga tao na
ordinary at hindi ordinary. Dahil ang gulo-gulo-gulo-gulo. Okay, di ba? Ang gulo. Naguguluhan din kayo? Ako din naguguluhan na eh. Kaya nauumay na ako eh. Ha? Iniintay ko na lang talagang mangyari lahat ng dapat mangyari. Dahil isa yan sa mga patunay ko sa inyo at patunay ng mga tarot card ang mga nagaganap. Next, mga grupo by group leader, liderato. Maraming mga leader ang lalabas o liderato o grupo na naman. No? And then, mauuwi sa maraming kamatayan o patayan ang mga mangyayari ngayon sa Pilipinas. Ano? Pero in reverse, dapat maagapan para matapos na ang paghihirap ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas ay maisip. Ngunit maraming kamatayan, patayan o tungkol sa mga patay o namatay, pinatay, patay tayo dyan. Diba? And then judgment. So marami pa rin mga judgment na nagaganap. Mga pangyayari, nangyayari, niyayari, mangyayari at gustong mangyari. Dahil dyan, anong nangyari? Diba? Yari na tayo. Ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. Dahil sa hindi pagkakaisa, pagkukontrahan, sariling interes, kagahaman sa kapangyarihan at salapi, kaya nakakaganyan ang mga attitude o mindset sa pera ay nakasasama. Okay. Queen of Wands. Maraming mga judgment ang nagaganap o magaganap palalo. Wala pa rin tigil. At ganyan pa rin. Okay. Queen of Wands. Isang babae ang nakaupo o mauupo bilang presidente. At may babae rin na pilit iuupo, karibal. Like for example, si VP Sara din talaga ang magiging presidente. Ngunit maaaring mangyari na siya ay madaya o hindi maging presidente. Dahil may color of yellow and black and red ang sign ng isang babaeng maaaring pilit gagawing presidente o iuupo. Kayo na ang mag-isip. Isip-isipin nyo yan. Kaya yung mga ayaw kay VP Sara, ayaw nyo makinig sa akin, bahala kayong manginig. Dahil ang pag-asa ay na kay VP Sara Duterte. Siya ang nakikita ko talaga. Sinabi ko niyan sa inyo, noon pa, mula pa, ngayon pa, eto pa. President VP Sara Duterte as President 2028. Pero may tendency mag-take over or mag-manifest lahat. Gusto siyang pabagsakin. Maraming tumitira kay President VP Sara Duterte. Dahil sa kanya, ang daming gusto siyang patumbahin at hindi patakbuhin. Ang daming niya nang saksak sa likod. Gusto siyang padapain.
kawawa naman talaga si President BP Sara Duterte. Dahil siya pa rin ang mas pinagtutuunan ng pansin at inuuna kesa sa kaguluhan at problema ng taong bayan ng Pilipinas. Siya na lang palagi, naubos na ang mga at nabili na ang mga taong nagpapabagsak kay President BP Sara Duterte. Tandaan nyo, si President BP Sara Duterte lang ang nagpaubaya o nagbigay para maging president. Si President Bongbong Marcos dahil sa gold. Kaya ang title natin ito, Super Inday and the Golden BBM. May mga istorya nila na parang pelikula. No? So yan sa lahat ng mga gusto kong makausap at gusto nyo magpa-tarot reading at kontakin nyo lang ako sa Viber, sa WhatsApp, sa Imo, sa aking number 0962-615-5424 sa ibang bansa +63-62-615-5424. No? Huwag po kayong maniniwala o basta-basta na lang magbibigay sa mga nagpapanggap na ako. Mag-ingat po kayo, mas maganda siguraduhin nyo muna na ako ang kausap nyo. Indirect, ako lang ang nakikipag-usap ng direkta sa mga client ko. Kaya, always tayo panalo, always tagumpay, always legit. Siyempre, always maganda. Ayan, siyempre, always pogi sa lahat. No? Happy lang, good vibes lang para akit swerte, ha? Mga kabartuda, sa lahat ng mga may problema, sa lahat ng problema nyo, at hindi alam ang gagawin, ano man ang mga problema nyo, tawag lang kayo sa akin. At magkonsulta lang kayo sa akin. And ano man ang mga kailangan nyo, problema nyo, solusyonan natin yan. Sapagkat si Madam Bertudez ang tagapagbigay ng solvent problem o solusyon. No? Kaya, thank you so much sa lahat ng mga loyalty ko, supporters ko na mananatiling subscribe, follow, and share my videos. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabertudes. Pasensya na dahil ngayon lang ako nakapag-upload. Dahil, ang totoo niyan, super busy ako. Kaya, alam kong hahanapin nyo ako at gusto nyo akong makausap. Just call me and I'll be there. Thank you so much. So sa mga nagtatanong, tignan natin kung mayroong mga papasok tayong tanong na itatanong natin sa tarot card. 5 question only para tayo ay may malaman. Grabe yung mga nangyayari, no? Ang bilis. Pero expect ko niyan. Sinabi ko niyan sa inyo. Kaya ang ayaw makinig, bala kayong manginig. It's not my problem anymore. It's yours, not ours. Diba? Hindi tayo pwedeng basta-basta. Dahil hindi nyo alam kung kailan ako bibira. Alright. Thank you so much mga client ko from Japan. Shout out sa inyo. Japan, Canada, Netherlands, Malaysia, Hong Kong,
Qatar, Saudi Arabia, ano pa ba? Sabi ko ba, Cyprus, Netherlands, The Hague, and then Finland, Korea, India, Italy, ano pa ba? Ang dami kasi halos lahat na ng ibang bansa nakakausap ko na yung mga client ko diyan eh. No, ang dami no, halos client natin yung mga iba't ibang bansa no. Kayo, ayan. Sa Pilipinas din, ano, marami. Shout out din sa inyo sa Iloilo, Bacolod, Samar, Tondo, Manila, tapos Pasig, Quezon City, saan pa ba yun? Davao, Maguindanao, Mindanao, ayan, ang dami. Kaya maraming salamat sa inyo. Shout out ko na kayong lahat. Hindi ko na kayo mabanggit na yung iba. Pero shout out ko pa rin kayong lahat. I love you all and God bless to us. More power, more blessings sa atin, ha? At mag-ingat kayo saan man kayo naroroon, saan man kayo sulok ng bansa at ng panig ng mundo. Mag-ingat kayo palagi. Sa lahat ng hindi pa naka-order o nakabili ng protection and lucky charm protection at nakapagpagamot, tawagan niyo lang ako, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa tiwala, paniniwala at pangunawa. Ayan, maraming salamat po sa buong tiwala, paniniwala at pangunawa niyo sa aking mga kakayahan at karunungang gabay ng tagumpay. Bahala na magbalik sa inyo si Goddess Tagumpay para kayo ay magtagumpay. Magtagumpay ka at sorpresahin mo sila. Alright? Okay, tingnan natin ang 5 katanungan. Sa mga nagtatanong sa akin, direct tayo sa tanong. Alright, may nagtanong sa akin, sabi hanggang kailan daw ang mga kaguluhan sa ating Pilipinas. So, tingnan natin kung hanggang kailan. The sun. No? Kapag dumating na ang isang batang pinanganak ng Year of the Horse, mula bata itinadhana siya sa mga larangan ng kasikatan at popularidad or popular na kilala at pinapalakpakan, hinahangaan at walang sawang pag-iidolo sa kanya. Matatapos yan ang kaguluhan kapag gusto nyo malaman? Kung malalaman nyo, di ba si BP Sara Duterte ay isang Year of the Horse? May nagsabi sa Year of the Horse yun, kaya isa siya. Pag-asa ng ayan, at sikat. No? Siya ay pinanganak sa malakas na enerhiya ng sikat ng araw. Kaya powerful. No? Kaya matatapos yan in quarterly ng Year of the Horse. Ngayon, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, matindi pa ang labanan. No? Wala pang katapusan. Hindi matatapos pa ang kaguluhan dahil hindi pa rin napapalitan ang namumuno o pinuno
ng ating bansang Pilipinas. And I thank you. Alright? Ganyan. Hindi pa matatapos hanggat hindi nababago ang administrasyon o ang namumuno sa taong ito. 2026 and the year of the horse. Kaya pray. God. Unahin si God. God first, second guide, then idea. Ako'y gabay lamang. Thank you. Next question, may nagtanong sa akin, may impeach ba si President BP Sara Duterte? President talaga. Nagugulat ba kayo bakit yun ang sinasabi ko? Kayo nang bala mag-isip. Okay. May impeach ba? Knight of Wands. Ibig sabihin, $50-50. No? Have a chance. Laking gulo yan pag na-impeach si President BP Sara Duterte. And then, meron siyang family tree. Ma-impeachment siya or hindi siya makatakbo. May family tree of the 30 pa rin ang tatakbo at may chance. Lalaki rin, no? Maaaring sumunod sa kanya kapag hindi siya naging president. Pero parang malabo na ma-impeach siya dahil malakas pa rin ang powers at energy na nakikita ko kay President BP Sara Duterte. Andyan na eh. Andyan na. Tatanggalin na lang yung tilon. Ding! Yan na. No, kaya panalangin natin si President BP Sara Duterte na hindi siya ma-impeach at maging presidente na rin siya para sa kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino at kalagayan ng ating bansang Pilipinas. No? She's the best and great, powerful. Kaya mga nagtatanong kung may impeach ba si President BP Sara Duterte, hindi. Hindi siya karapat dapat ma-impeach pati dahil maraming umaasa at mas maraming nagtitiwala at maraming tumutulong sa kanya. Ngunit kung kapangyarihan at salapi ang panlaban para lang ma-impeach si President BP Sara Duterte ay pwedeng mangyari din. Ngunit ang lahat ay maaaring mauwi sa hindi magandang pagtutunggali, no, ng mga partido at hindi pa rin matatapos ang kaguluhan. So, I mean to say, pilitin mang ma-impeach si President BP Sara Duterte para sa mga Pilipino at sa puso ng mga tao, ng mga Pilipino sa nakararami and to the higher level, ay siya pa rin ang panalo at siya pa rin ang presidente ng mga supporters, no? Kaya malabo ma-impeach si President BP Sara Duterte dahil very powerful, dahil mga good lawyer and honest, and merong dignidad, reputasyon at anong tawag natin doon, sumusunod sa tamang batas,
tunay na batas at sundin ang tamang batas, ang mga sumusunod sa tamang batas siyang magwawagi. Alright? Next, meron din nagtatanong sa akin kung makakalaya na ba si former President Duterte, si PRRD. So, tingnan natin kung makakalaya na si former President. Number of 7, nahihirapan pero maaaring makuha na rin niya ang chance ng interim release and then dala ng kaniyang katandaan, kahirapan. Ngunit sa pagbalik ni PRRD, ramdam niya ang panghihinayang sa mga investment ng mga Pilipino sa Pilipinas na maaaring nawala o naglaho. Para bang magiging malaking impact o panghihinayang yan sa kanya. Kasi ang nasa isip pa rin ni PRRD ang mga kalagayan ng mga Pilipino at ng mga investor at saka mga investment na lahat ng mga nagpapaganda at alam niyong makabubuti sa ating country. Diba? So, yan. Intayin nyo na lang dahil gaya ng sinabi ko sa mga nakaraan, susupresahin tayo sa pag-uwi ni PRRD. Dead or alive, pero mas maganda kapag siya ay mayroon pang buhay o buhay pa si PRRD na makauwi at para makita niya pa na maging presidente o ang pagiging presidente ni VP Sara Duterte. At alam ko na alam nyo na gusto niyang malaman at makita pa si President VP Sara na maging President 2028. No? Tulungan nawa ng Panginoong Diyos at gabay ng mga tagumpay ang ating mga karapat-dapat na mamuno at magpalakad sa ating gobyerno at sa bansang Pilipinas. Okay? Next card, yan, ang nagsasabi, no, ang pag-uwi ni President, ni PRRD ay nakikita ko na yung 70% positive makaka-uwi siya and then negative yung 30%. Gaya rin ng sinabi ko sa inyo na darating yung panahon na may tutulong kay President PRRD sa iba't ibang bansa. Mga iba't ibang bansa ang tutulong sa kanya para suportahan din ang mga tumutulong sa ating bansa, mga nasa gobyerno na tumutulong kay PRRD, no? At nawa makauwi siya ng buhay, malakas at humaba pa ang kanyang buhay para patuloy siyang hinahangaan at minamahal ang mga taong bayan, mga tao ng mga Pilipino dahil napaka-popular nilang lahat and powerful sa lahat ng mga liderato ng ating bansa. Alright? Number of 7, hook maari 70% ang makauwi si President si PRRD. Nagugulat na lang kayo sa biglaang pag-uwi, no? Kaya thank you so much doon sa mga sumusuporta and I love you all. Yan. Alam ko marami kasi nag-request at nangangamusta sa akin, kamusta na rabat, hindi ba ako nagagawa ng video. So ito na ha, i-like nyo, i-share nyo at panoorin nyo, paulit-ulitin nyo, panoorin para maintindihan nyo yung mga sinasabi dito sa video ko ha. Alright? Next card. May nagtatanong din sa akin na sino daw ang magiging or ang secret vice president ni
President BP Sara Duterte sa 2028. So tingnan natin sino nga ba. Confidential, ayaw pa sabi, pero sinasabi dito ay napakaswerte. At maaring isa na si Marcoleta at meron pang isang chance ang isang babae for Vice President. Diba? Okay, last card na tayo. Masyado yan. Confidential muna. Kaya hindi pa masyado pwedeng pagsabi. Clue ang binigay ko sa inyo. Babae, pwede maging Vice President ni President BP Sara Duterte sa 2028 or dalawa din chance na lalaki. No? May chance na babae, may chance na lalaki. So, yun lang, clue. Yan. Ang malakas si Marcoleta. Tapos, isa babae, malakas din yun. Alright? Pagkakataon, ang magiging presidente, babae, tapos vice president, babae. No? Pero mas malakas din ang boto ni Marcoleta rin. Na? Para kayang dali niya ni President BP Sara Duterte. Okay, last card. Anong tatanong natin? Anong gusto nyo itanong ko? Last card na to eh. Ayun. Last card. Kay PBBM. Yan. May impeach ba si President Bongbong Marcos? Na? BBBM. Or bababa? Either. Ano ang magiging kalagayan o kalagayan ni PBBM? Ang dami niya tinatrabaho. Ang dami niya puro siya trabaho, nagsisipag. Pero siya lang ang nagsasarili or gumagawa. No? Ang dami niyang nililikha. Ang dami niyang ginagawa, dinidesisyonan. At gustong gawin para makabenta at makuha niya lahat ang mga dapat niyang kunin. Ano ba ito? Card niya? Ano? Kaya, puro na lang pagkakakitaan, pera ang iniisip ng PBBM. No? Ba't ganon? Ayan. Work, work, work. And then, nagwa-work it naman daw. Yan ang ating cards. Ayan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para mapanood nyo ko palagi sa bagong update na inyong nais malaman. At syempre, buti nakagawa ako ng video ngayon para meron ako maibigay sa inyo dahil nakasingit ako. Kasi full na nga kasi yung aking cellphone. Di pa ako nakakabili
para palagi na ako makapag-vlog kasi hindi ko pwede kasi basta-basta i-erase or ma-erase yung mga ano ko, files ko, no? Maraming salamat sa inyo and see you again. I miss you all. Mag-ingat kayo mga OFW. Sa lahat po, mag-ingat kayo dahil mataas ang bilihin. Babalik tayo sa 1960s, baka ramdam na natin yung kahirapan, yung mas malaki ang nawala. Para tayong mga babalik tayo sa mga hirap na buhay o pamumuhay kapag ka nagkataon na hindi pa rin nagbago o naayos ang ating bansa at ang kaguluhan sa gobyerno at mapanagot ang dapat managot, no? Sa mga corruption, scandal, whatever. Kaya ingat po at wag po kayong basta-basta maniniwala sa lahat ng mga nagmamagaling or nandaraya sa mga sinasabi nila na nauuna sila sa mga nagmamagaling sila sa mga kanilang mga nalalaman o sinasabi o kaalaman kapag iba po ang may karunungan at galawan sa mga may katotohanan, no? Huwag po kayo basta-basta maniwala sa mga fake news at sa mga taong alam nyo na kung sino yung mga hindi dapat iboto at hindi bigyan ng pagkakataong makaupo. Muli, hanggang sa muli, Madam Bertudes, the amazing fortune teller Philippines. Ayan. Virtual psychic tarot reading. Thank you so much and God bless you and more power, more blessings sa inyong lahat. At magpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagpagamot, sa lahat ng mga nagpatingin at nakabili ng Lucky Charm Protection, nagpapengsoy, sa lahat ng mga humingi ng tulong sa akin. Maraming salamat po sa ating mga exchange energy. At panalangin ko palagi kayo ay nasa mabuting kalagayan at palagi kayong maging masagana ang pamumuhay at maayos ang inyong mga mindset. Maging strong at manatili kayong matatag. No? Maraming salamat sa lahat at kalma lang, happy lang, good vibes lang, pura akit swerte, always panalo, always tagumpay. Yan, maraming salamat, thank you so much and share my videos para kayo po ay palagi ko magawa ng video. No? Thank you sa lahat ng mga client ko. Mag-ingat po kayo kasi sobrang hirap talaga, lalo pa tayo maghihirap hanggat hindi natatapos ang kaguluhan at hindi nababago ang ating pamamalakad o nagpapalakad o namumuno sa ating gobyerno. Kaya see you soon. Obserbahan natin at gampanan natin ang ating mga dapat gampanan sa buhay. Thank you so much. God bless you. God first, second guide, then idea. Ako'y gabay lamang. Maraming salamat and thank you so much sa inyong lahat. For power, more blessing po sa inyong lahat. And I love you all. Thank you. Ayan, itapat nyo na yung inyong mga noo sa inyong camera para kayo ay mabasbasan ko at mabasagan ko kayo ng mga negatibo at mabawasan ang inyong masasamang mga nararamdaman o karamdaman. Thank you so much and more power, more blessings sa inyo. Ayan. Sumayin niyo palagi ang pagpapala ng Diyos at ang kagalingan. Maraming salamat po sa inyo. God bless you and may power, more blessings. Sa lahat hindi pa nagpakalinsing, magpakalinsing na po kayo. Thank you so much. Bye.
Maraming salamat po sa inyo. Share nyo na tong video ko para marami ang makapanood at makatulong kayo sa akin. Thank you so much.